Bumili kang bag? Saan? 100. Eh? Saan? Sa ano? Tao rin. Siya yun, siya alam mo yun, biker. Ay, di ba? Ako lang yata nakakilala doon. Nakatambay siya, matalino. Oo. Ang nakamotor. Ba't niya bininta? Hindi na siya masyadong bago daw si ano eh. Ginagawa siya eh. Ay, magmumotor siya. Oo. Sabi yun lang. Dito mo na sa business ko ka. Warning lang pala eh. Di sabi niya, babayaran ko siya pero bibili pa rin daw siya ng pwesto. Tsaka may pagpanda pa naman daw siyang pag. Hindi naman daw gagawin. 1-3 yun! Yung nagkagulatan kami. Uy, ikaw ba yan? Sabi. Oo. Ano yun? Bukasan mo naman. Yan, sige, sabi ko na, kuya. Sabi ko, wala na nga eh. 900 na lang. Sige na. Yan, ganda pa nga, di ba? Ang bago ko eh. Ano ko eh. Yung isa mo, okay kayo, di ba? Yung cover naman. Mas okay yun, kung kasi mo sa'yo. Nag-over naman eh. Kaya napasok na ng tubig yun, mas okay pa rin sa'yo. Basag-basag kasi yung ano yun. Kapayos yung super mo. Kapapalit ng Ano ba sabi ni ate, pati sila hindi nadadaan? Nadaan pa rin sila. Ba't nadaan pa sila eh? Nakaban naman sila, hindi kami kasya. Hindi kayo kasya pag sa banyan. Pinagkasya ko na ng kasya. Sinunod ko lang sumama. Yung ano nyo, hindi naman kayo mag-tikip po. Ha? Kaya yun. Ano yung baby? Saan mo kasi lang biyahe? Alam mo naman yun, pag sa kaliwa, pasling lang nandun. Nagdaan ka lang dun, dahil mag-ibis ka rin. Hindi ka tulad ng ano eh. Yung styling na ano. Hindi kami kasya. Hindi na gamit pa nito eh. Hindi ba ano yung gamit ito eh. Hindi, yung mga mong yan, yung mga gamit sa inyo. Si Papa na nagsasabi sa'yo eh. Dalawa lang gawin ni Papa, tsaka mga gamit niya eh. Ugasan mo na lang bukas yun. Uwi na mamaya. Hindi na lang eh. Tulad na lang ako kay Bayo. Hindi ka man iiwan yun. Hindi ka lang lagi sa amin sa inyo. Nakakita lang. Basta may magagawa. Ilabas mo na yung sa'yo, ano ba kaya mo kasi? Balik ako ng mga sipag. Mga maganda. Pangit kasi sipag ng ano, yung red road. Pag tumigas yun, Hindi hindi ko mo sinilagay. papalitan mo. Ang hirap ka rin naman paklasin nun. Hindi mo rin mapapalitan. Diyan bisa ng sarungan. Mga sipag ng gano'n. Lagi yun. Yung ako kanina sa Bisaya, sa Bisaya. May magkakatulong na kayo? Yung si third floor. Sa Sisilipin ko. sino, paano ka nag-awin? 2,000 tayo. Mabili ako ka na. Ano? 40. Ngayon ako nakatawa ko. 23 ako lang ako gago, 4 oras ako tugod. Doon, yung umalis na ako, hindi ko na pinasukan. 3 oras, binigyan ako isang double book. 2 oras ulit. 2 oras ulit. Tapos nung ano na, 6:45 hanggang alas 8 binigyan ako ibang sunod. Hindi, ano talaga? Dalawa-dalawa, isa. Yung ano nga booking, gago talaga yung sigab. Ngayon, nakukontrol nyo na yung mga kaibigan. Parang wala na yung pinipakita. Baka kahit nakakuha ang planner mo, pwede na rin.
Samantalang sila, Jess, po tayo na pabalik-balik. Kasi siyempre kakabiyahe nun. Oo. Nakit mo pa rin. Binabalance Puta kahapon yung mga taga-Cubao. Ikot ng mga pit eh. Kumukuha sa amin. Si Jess, si Double Go. Si Al, triple go. Hindi kumukuha doon sa gitna, hindi kumukuha sa pwesto nila. Makupo rin ka, ano? Hindi, nandun na sila. Tapos silip siya kala Al. Kala niya, break mga kamo yung pick-up. Kung na yun, mga nagsipagalisan eh. Ang tagal din nila kagabi doon, kahapon. Saan? Matitay? Oo, alas 4 mga, hindi sila pumupunta malapit sa 20 pa, wala na silang buhay. Ang dami na rin pa. Ang dami.
Ang balita. Mukhang iba na ang nakdo, ah. Ah, SP, ah. Okay, natin. April ay 7.2% ang ating inflation. Ngayong Mayo, posible raw na ng 7.1 hanggang 7.9% yan dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, ng gulay, at saka ng karne. Ayon sa Philippine Statistics Authority ay pwede raw na mas lalo pang magmahal yung presyo ng mga bilihin ngayon nang simula ng magsidatingan yung mga bagyo dito sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ng Philippine Statistics Authority. Because of course, Ang mahal na lalo pang magmamahal. damage the harvest as well as yung supply, yung transport natin, as well as the housing, water, electricity, and yung ating Ang mahal na bilihin, magtatas pa lalo. malaki yung contribution Ang sa ating pagka-tagulan. inflation. So dapat din yung ma-monitor at ma-mitigate yung price increase. Yan unang latest, balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, sa pahapon, ang huling niyaw ni expel Congressman Kiko Bardaga. Bakit hindi usapan, ulat na lahat. Wala ba naman yung ano natin, ha? Helmet. Ano ba yung, easy trip? Easy trip. Anong lagi may isip at sa pesos, ready to go. May mayo, ikaw, peanut butter, at oyster sauce. Ikaw, wow! Sarap din. Ikaw, anong isip ready to go. May homework pa. Kailangan namin rate. Choice House Fresh. May meat for Kahit pa ulit, hindi parang hindi ka na mag-index o easy trip. Oo. Easy trip din nga pala yung ano. English lang yun. Oo. Basic lang sa ano. Sabihin mo, ano yan, ha? Ano, gay. Communication house. Ano kayo exit? Ano exit namin? Ngayong weekday, simula na ng
Malapit lang siya eh. Ikot. Sa kabilang side ba yan? Left side ba yan? Okay. Alright. Hindi natatawid ng expressway ulit. A Secret in Drive. 8 p.m. dito sa TV5. Kakasuhan na bukas ng ilang pagsangkot sa Manumalyang Flood Control Project sa Bulacan. Ay PDPWA Secretary Vince Dizon, kapilang sa idedemanda isang big fish o malaking personalidad. Hindi pinangalanan ni Dizon kung sino ito. Iyahain ng ombudsman ng aso sa Malolos Regional Trial Court. Kung saan dadalhin tayo ng ebidensya, doon tayo pumunta. Kahit sino pa yan. Kahit dati ng sekretary yan, kahit kaagado niya yan, kahit kamag-anak na yan, kahit sino pa. Pahabol mga kapatid, from Congress Meow to simpleng Meow Mamayan, balik sa pagkong private citizen si Kiko Barzaga, matapos matalsikin sa Kamara, 265 na Malaman lang si Barzaga. Dahil daw yan sa kanyang disruptive and disorderly behavior. Kahit kasi dalawang beses ang suspinde, tuloy lang si Barzaga sa pagpo-post sa social media ng mga mapanira umanong content. Pero bago tuloy mapatalsik kahapon, nagpaalam muna siya sa mga iniiwang katrabaho. My goodbye to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila, huwag lang Bago lang yan. Kabilang si Palawan Representative Jose Alvarez na gigil magpatalsik si Barzaga. Nagbigay pa siya ng mensahe, expel Congressman. May 15. Post ni Pusang Inang Barzaga. Wala akong magawa. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay Pusang Ina mo rin. Naglabas na naman ng mga kakampi ni Barzaga para magbigay ng suporta. Si Senator Amy Marcos nag-alip ng tulad niya sa gusaling maraming ng tinatalsik na may pa-open letter. Alam niya raw na may sakit si Barzaga. Kaya payo niya rito uminom ng vitamins at tubig para gumaling. May huling mensahe naman si Barzaga para sa lahat. Kami ang mga kapatid sa balitan at public service dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1K, Sharpie TV, True TV, at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas. Mula sa TV5 Media Center Ryan, kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28 JBP Golden Dove Award at 13 Makatawa Awards Best in Newscast. Frontline Pilipinas. She is for the winning. Si Escudero biglang sumulpot sa Senado ng kabayan at kapapahan at si Puerto's acting Senate President Sargan. Matapos magdeklara ng forum ang 12 senador, leader ng mga komite, isa-isang pinalitan. Senator Erwin Tulfo, ginawang bagong chairman ng Blue Ribbon. Si Cayetano, nag-Facebook Live agad. Illegal daw ang nangyaring kudeta sa Senado. Doon pa rin po ngayon ay Panginoon si Paris. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Ito naman ang viral. Ang sagong pulis, inareklamo ng senior citizen na driver na nakagitgitan niya sa kalsada. Pero ang pulis na yan, umalag kahit sa hepe ng napon ko. Huwag ko sana akong gawin yung information dito para magtapugi sa social media. Hindi naman yung papapuli dito. Dapat hindi ito eh. Sa pool sa CCTV, nagpakilalang bibili ng motor, mga Honda pero para nataranta
nirespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yan nga ang naging pahayag ng Malacanang kasunod ng pagbabalik sa sesyon ng Senado ngayong araw kung saan ay iniupuha bilang acting Senate President at Senate Pro Tempore. Ito si Senator Sherwin Gatchalian. Pero bago yan, meron munang mga pasaring. Itong si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga senador na sunod-sunod ang absent sa sesyon. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look. Ito ang hirit ni Pangulong Bongbong Marcos sa majority bloc matapos nilang isnabin ang sesyon sa Senado ng dalawang magkasunod na araw. Sabi ng Pangulo, malinaw sa rules ng Senado na kung magkakansela ng sesyon, dapat itong ipaalam sa mga senador 3 araw bago ito mangyari. Importante rin na may mabigat na dahilan. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Matatandaan na unang nakansela ang Senate session nang ihatid ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Senador Jeboy Estrada matapos itong arestuhin dahil sa kasong plunder. Nakapagtataka umano kung paano basta na lamang nababago ang rules. I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. Patuloy daw ang pagtatrabaho ng sakay ng ehekutibo at sindikatura, lalo target ng gobyerno na bigyan ng mas magandang buhay ang mga Pilipino. Pero paano ito magagawa kung walang legislaturang susuporta sa mga ito? Ang dami pa man din umanong napag-usapan sa Uplift Committee at posibleng humingi pa ng supplemental budget para tugunan ang oil crisis. Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nang ganito. Pinag-aaralan na raw ngayon ng Malacanang ang legal options para remedyohan ang nangyayari sa Senado. Pero hindi naman daw pwedeng diktahan o parusahan ng Malacanang ang Senado dahil ibang sangay ito. It's a very, very sad situation to have to watch. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now. Cheryl says maging ang Kamara suportado rin ang nangyaring balaksahan sa Senado ngayon ng hapon. Sa isang pahayag, pinabi ni House Speaker Boji B ang pagkakahalal ni Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Binigyang diin pa ng House Speaker na importante merong siyang fully functioning Senate para sa paggawa ng batas, kaharapwa at demokratikong pamamahala. Tiwala rin daw si Speaker D na sa ilalim ng pamumuno ni Senator Gatchalian, patuloy na magagampanan ng Senado ang tungkulin nito ng may integridad, kalayaan at buong dedikasyon para sa kapakanan ng mamamayan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Maricel Halil. Nabasag na nga ang tila deadlock na 11-11 ng minority at majority block sa Senado. Sa tulong niya ni Senator Jesus Codero. At dahil dyan, nagkaroon na raw ng quorum at agad-agad nilang nirigudon ang chairmanship ng mga komite. At ngayon, si Senator Sherwin Gatchalian ang itinalagang acting Senate President. Live mula sa Senado, nasa front line ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ikwento mo nga sa amin yung mga nangyari dyan. Cheryl, mukhang saved by the bell o saved by Senator Jesus Codero. Mukhang ganyan ang nangyari sa minority block na ngayon ay tinatawag ng kanilang sarili na the new majority block.